Praise God, tayo tumayo at magbigay galang salita ng Diyos. At narito po ating mga preacher. Praise the Lord, Greg Peralta. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. God bless sa aking co-preacher, Brother Leo. Tayo po manalangin. Hallelujah. Samahan niyo bang lingkod. Dakila't mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa araw na ito, sa panang panalangin, patuloy paninikulod po ng aming minamahagin na galang butihin naming ibang lista, Wildes Almeida, 10 Prophet, 10 po ng mga beloved children. Hallelujah, pinapasalamatan po namin, malang Panginoon, na kami po ay patuloy niyo pong sinasamahan, patuloy niyo po kami malabing ginagabayan. Maraming salamat, malang Panginoon, sa paglangis niyo po sa bagyugto ng aming pong pagsagawa ng bagong gawain mula po sa mapupuring uwitin, sa pinagpalang mga patotoo, ganun din po, malang Panginoon, sa pagkilos ng iyong banong presensya, O Diyos, hallelujah. Narito po kami, malang Panginoon, hallelujah, sa ibang kaligtasan po, na aking pong dadalhin. Hallelujah, patuloy niyo po kaming kahabagan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala sa ganaakin. Wala akong magagawa, ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, lakip ng iyong kapangyarihan, biyaya at pagpapalit. Ito po sa madalangin namin, sa matamisan, makapangyarihan, pangalan ni Jesus, sabay-sabay namin sinasaway lahat ng urin mga dalangan, believe and doubt, hindrances, cast out right now, in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Praise the Lord. God bless po, at makabalik po kayo sa inyo po mga inuupuan, at bago pong lahat, ay pinapaabot ko po ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakil at pagpaparangal sa banal na pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at pinapaabot ko rin po ang dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating beloved, dearly honorable Pastor Evangelist Wildes Almeida, the 10 Prophet, at 10 po ng mga beloved children, Almeida family, grandchildren-in-law, at sa lahat din po ng mga di malilimutang turo at aral na iniwan po ng ating beloved, dearly honorable Pastor Lina C. Almeida, ang ating beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa lahat po ng ating pumakapatiran sa lugar pong ito. Hallelujah. At ganun din po sa lahat po na naabot po ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hallelujah. Tayong lahat mga kapatid ay magbukas ng ating mga Biblia at ating pong buksan ang aklat ni Jeremiah o Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah kapitulo 3 talatang 15. Dito po sa aklat ni Jeremias Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Yan, purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa ating Bible reader, ang Diyos po magpala. Ang sabi rito, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kaya natin mga minamahal na unawaan ang Biblia, kaya po natin na unawaan mga minamahal ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, dahil po sa mga turo at aral po ng ating beloved parents in the Lord. Hindi natin malalaman mga minamahal ang ganitong paglilingkod kung wala pong nagturo at wala pong nangaral sa atin. Tunay na propeta ng ating mahal na Panginoon, tunay na mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Lahat ay itinuro sa atin, at hindi lang po mga minamahal ordinaryong pagtuturo, hindi lang po ordinaryong pangangaral, kundi ito po ay may lakip na kapangyarihan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi, for the kingdom of God is not in words, but in power. Kaya nga po, mga kapatid, nakikita natin, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating dakilang Diyos.
Siya noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy at patuloy po na naghihimala at kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya marami po ang mga pinagagaling sa ministeryong ito, yung wala ng pag-asa pa sa mga pagamutan, tinanggihan na po ng mga dalubhasang manggagamot. Dito, sila po ay nakakakita ng mga himala, makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. Yung mga tinaningan na ng ospital, ng mga doktor, 3 to 6 months, dying na. Pero dito mga kapatid, marami po ang mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Cancer, leukemia, TB diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19. Dito po pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya marami pong mga mananampalataya sa ministeryong ito ay patuloy at patuloy po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit tayo mismo, patuloy po sa paglilingkod. Dahil nakita natin paano kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade. Ang karamdaman namin, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang po kagalingan ng karamdaman, kundi nagbago po ang aming buhay. Kaya, nung araw, normal ang buhay mo. Dahil gusto mo, lahat ng gusto mo masusunod. Gusto mo dun sa kalayawan, gusto mong bisyo, lahat magawa mo. Pero dito bilang mga Kristiyanong tunay, hindi na po tayo ang driver ng ating buhay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil merong nagturo sa atin, kumandili, at nagbigay kaalaman at unawa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, hindi na po tayo magugulat at magtataka na tayo po ay nakakaranas po ng pag-uusig, pagkukutya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nung araw, walang umuusig sa atin dahil parehas ang buhay. Buhay makasanlibutan. Ngunit nung naituro sa atin, mga minamahal, yung tamang daan, tamang pamumuhay, tamang paglilingkod, ito tayo. Hindi na tayo nabubuhay pa sa buhay makasanlibutan. Kaya, pag nakita tayo sa kabanalan, nuusig tayo. Mga sisters, inuusig, mahaba ang buhok, mahaba ang palda. Pero ito ang nasa Biblia na itinuro sa atin. Bakit hindi na nagbibisyo? Umiinom ng alak, nagsusugal yung mga kalalakihan. Kasi ito ang tinuro sa atin papuntang langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Namulat tayo sa katotohanan. Namulat tayo mga minamahal sa tunay na kalooban at totoong will ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin, sa mga hindi pa namulat sa katotohanan, sabi nila, lagpas na tayo sa langit, sobra na tayo sa langit. Sabi ng ating minamahal ginagalang malapastor, na ating beloved parents in the Lord, kahit lagpas na tayo sa langit, bumaksak man tayo, ang babagsakan natin, langit pa rin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang tao, na hindi naghahangad at nagnanais at ayaw maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi sila makaabot sa langit. Mas short po sila.
Sa kanila, may purgatorio na tinatawag eh. Sa Biblia, wala pong purgatorio. Tinuro sa atin, ng ating beloved parents in the Lord, na sa Biblia, dalawa lamang ang pupuntahan ng tao. Pag ikay naglingkod, naghangad ng kaligtasan, pupuntahan natin langit na pangako ng Diyos at buhay na wala hanggan. Ngunit sa mga hindi naghahangad, mga minamahal, at ayaw, walang kaligtasan. Sabi po yan ng Biblia. Kaya minsan sinasabi sa atin, bakit kayo lang ang maliligtas? Kayo lang ba ang malangit? Ang kaligtasan, mga minamahal, ay special offer ng ating mahal na Panginoon. Wala po itong bayad. Libre po ito. Kaya pag hindi natin tinanggap yung special offer ng ating mahal na Panginoon na walang bayad, walang kaligtasan. Pero sa mga naghahangad at tinatanggap ang special offer ng kaloob ng ating mahal na Panginoon, merong katiyakan. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Anong sabi mga kapatid? Ng Santiago 5:10, kunin yung halimbawa. Ang mga itinuro at ipinamuhay ng propeta ng Diyos. Dahil pag ating sundin, ganapin ang mga turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, sabi, hindi ka mapapahamak. Kundi bagkos, meron kang tiyak at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong buhay at kaluluwa. Kindly po, basahin natin, read it in Santiago o James chapter 5 verse 10. Dito po sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitis, mga kapatid, mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen! Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, ay naninindigan. Tayo ngayon, mga minamahal, ay nagtatanggol para sa ating pong kaligtasan. Bakit? Kasi tayo naturuan eh. Tayo ay naaralan ng lahat ng mga inaral sa atin at itinuro sa atin ang mga pagkakandili at nagbigay sa atin ng unawa at kaalaman. Ito tayo. Ina-apply natin at pinamumuhay natin. Dahil lumalakip sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Sumasa atin ang kanyang patnubay at gabay. Kaya tayo po ay nagpapatuloy na itinataguyod ang ating pong pananampalataya. Amen? Dahil tinuruan tayo paano gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paano maging tunay na Kristiyano. Paano ipaglaban ang ating pong pananampalataya. Tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord na ipaglaban ang ating kaligtasan, mamatay, mabuhay. May pakinabang po tayo. Amen? Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi nakita natin napatunayan natin, may preba, may ebidensya. Ang mga itinuro sa atin, ang mga inaral sa atin. Na huwag tayong mga tuwalang sa mga pagpapala na lumakip sa atin ang kapangyarihan. Na hindi na tayo gumagamit ng gamot. Manalangin, magpuri lang sa ating mahal na Panginoon. Magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Lay hands the sick and the sick shall recover. Manalangin kasi yung karamdaman, gumagaling ka. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kahit ordinaryong karamdaman o kahit malubhang karamdaman, pag ikay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pag ikay nagsisi, nagsumamo sa ating mahal na Panginoon, nakikita natin ang may karamdamang gumagaling. Pag may karamdam tayo, gumagaling tayo. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan,
Kung tayo'y nakakapagpalayas ng masamang espiritu, nakakapagpagaling na may karamdaman, huwag natin ikatuwa yan. Ang ikatuwa at ikagalak natin ng ating mga pangalan po ay nananatiling nakasulat sa aklat po ng buhay. Purihin ng Diyos. Basahin natin. St. Luke, chapter 10, verse 19. Luke chapter 10, verse 19 and 20. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng iyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang iyong pangalan sa langit. Amen! Praise the Lord! O sabi rito mga kapatid, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Kaya ganyan po tayo kapalad. Ganyan po tayo mga minamahal, pinagpala. Bakit pala natin mga minamahal, kayang palayasin pa ang masamang espiritu? Bakit nagagawa natin mga minamahal na manampalataya sa may karamdaman, ilihans natin gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon? Dahil nga po, ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Tanda at patunay na ikaw nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po natin. Kaya anumang dumating sa atin na pagsubok, dumating man sa atin ang mga trials, pag-uusig, gamitin natin yung mga itinuro sa atin paano maging matibay, paano maging matatag sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Walang itinago, walang isinekreto na turo ang ating beloved parents in the Lord. Lahat itinuro, mga minamahal, para tayo o ang tao ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Paano pagpalain? Unang-una, unahin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nandyan po itinuro sa atin yung mahabang pagpupuri. Dahil habang ikaw ay nagpupuri ng mahaba sa ating mahal na Panginoon, unti-unti naman gumagaling yung ating karamdaman. Nalulutas yung ating problema, yung ating kalungkutan, mga minamahal. Nawawala, napapawi, pinapalitan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. At hindi lang po yan, mga kapatid. Ang itinuro sa atin, ang pagpupuri, ang manalangin, ang pag-aayuno, ang pagbibigay, ang kabanalan. Higit, yung ating pong pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Itinuro sa atin, mga minamahal, kung paano maging on fire sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakita natin at napatunayan po natin sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, paano sila naging on fire sa paglilingkod. Mamatay, mabuhay, mga minamahal. May pagsubok man o wala, patuloy at patuloy po na isinusulong ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Itinataguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lang po, mga minamahal, sa ating bansa, kundi kahit may COVID-19, ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Maraming mga paraan para ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Na kahit may COVID-19, kahit nagkaroon ng hirap o higpit ng gathering po, mga minamahal. Sa Luneta, wala po tayo. Sa Amoranto. Pero nakikita natin yung pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon.
Sa walang sawang pananalangin ng ating mga pastor, sa walang sawang pananalangin ng mga Kristiyano, ng mga anak ng ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito, katuwang ng mga beloved children, patuloy na isinusulong ibangheng kaligtasan, marami at marami pa rin po ang mga pinagagaling ng mahal na Panginoon at dinadala sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya anong sabi sa Acts chapter 3 verse 23? Buksan po natin ito, basahin. Dito po sa Aklat ng Gawa 3:23. At mangyari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Yan. Kaya kapag ang tao o ang mananampalataya hindi nakinig sa tunay na propeta ng ating mahal na Panginoon, siya'y pupuksain. Dahil ipinapangaral ang katotohanan, sinasabi mga minamahal yung tamang paglilingkod, hindi sinunod ng tao, hindi ginanap ng tao, hindi hinangad ng tao ang kaligtasan. Sa pamagitan ng mga turo't aral ng propeta ng ating mahal na Panginoon, sila'y mga papahamak. Amen? Dahil dito nakita natin yung tunay na paglilingkod, yung originality. Amen? Hindi fake. Ha? Hindi copycat. Totoong paglilingkod talaga. Totoong tinuro talaga sa atin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Na lakip ang kapangyarihan. May preba eh. May ebidensya. Kaya naman, ito po tayo. Ito po kami. Ha? Patuloy po sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi mga kapatid sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, malapit na po tayo magtapos. Ikalawang Timoteo kapitulo 4 talatang 5. Dito po sa ikalawang Timoteo 4:5, kapitulo 4. Timoteo. Yan. Kapitulo 4, versikulo 5. Ngunit ikaw ay magbigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa, ang ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Yan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ihanda po ang last verse, 1 Thessalonians chapter 1 verse 17. Unang Tesalonica kapitulo 1 talatang 17. O ang sabi rito mga kapatid, 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito po ang tinuro sa atin. Kailangan maging watchful tayo. Mapagbantay sa kaligtasan. Huwag natin po itong papaagaw. Amen? Huwag tayong papadaya sa gawa po ng sanlibutan. Sa gawa po ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Patuloy nating itaguyod ang ating pananampalatayang itinuro sa atin na iminulat sa atin, mga minamahal, yung tunay na paglingkod, tunay na pagiging Kristiyano. At dahil tayo po ay mga Kristiyano ng tunay, tinuro din sa atin paano po ito pangalagaan at mahalin. Yung tayo po ay magiging on fire. Amen? Sa paghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Isa na lamang po ang ating hinihintay Di ba? Rapture na. Sabi rito mga kapatid, caught up and meet the Lord in the air. Yan. Ito na lamang po yung hinihintay natin. Kasi lahat, mga kapatid, tinuro na sa atin. At patuloy naman natin itong ginaganap at tinutupad sa habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Sa dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. At sa punang panalangin ng ating mahal na pastor, ng propeta ng ating mahal na Panginoon. 10 ng mga beloved children. Narito tayo mga kapatid, patuloy po na pinangahawakan. Maging matibay,
maging matatag sa habag at awat kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Isa na lang mga kapatid, na anumang oras, anytime now, pwedeng babalik ang ating mahal na Panginoon. Bukas, mamaya, sa isang araw, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, hindi natin alam. Dahil sabi ng Biblia, walang nakakaalam. Pero dahil alam natin, babalik ang ating mahal na Panginoon, i-rapture tayo, ito tayo, nagpapakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang kukunin ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, yung patuloy sa pagdalo, patuloy sa pananalangin, patuloy nagbuburi sa ating mahal na Panginoon, patuloy nabubuhay sa namumuhay na may kabanalan, nagbibigay, nagtatapat, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, tayo ito na kukunin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bagamat hindi perpekto, but in process ng ating mahal na Panginoon, piniperpekto tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? At dahil sa presensya at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ating nararamdaman, napiperpekto tayo sa salita at presensya ng ating mahal na Panginoon. Dumating man ang ating mahal na Panginoon anumang oras, ito tayo, tiyak, sigurado, tayo po ay dalhin sa langit, magmana na ng buhay na walang hanggan. Last verses. Unang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 17. First Thessalonian. Unang Tesalonica. Okay, hindi pala. 4. Yan. First Thessalonian, chapter 4, verse 17. Okay. Sulat niyo po, mga kapatid. Dito po sa unang Tesalonica, versikulo 4, verse 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay nasa sasak, Panginoon tayo, magpakailanman. Amen. Yan, tingnan nyo. Mangamba pa ba tayo? Matakot pa ba tayo? Di ba? Wala tayong kinatatakutan. Amen. Wala na tayong pinangangambahan. Dahil alam natin, ang buhay at kaluluwa natin, tiyak na mayroong patutunguhan. Amen? Dahil kinukuha nating halimbawa ang naging buhay ng ating beloved parents in the Lord. Paano sila nagtiis? Paano sila nagsakripisyo? Mula sa kawalan, mga minamahal. Mula sa mga himala. Mula sa makapangyarihang gawa ng malapayan hanggang sa pagpapala, hanggang sa mga oras na ito. Patuloy po tayong kinakandili ng mga turo at aral sa Biblia na ito po nagbigay sa atin ng unawa, nagbukas sa atin ng kaalaman. Kaya patuloy po tayo nagtitiis, nagsasakripisyo, dahil anytime, pag dumating na, ang rapture na, mga batid, wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan, wala nang pag-uusig, wala nang kahirapan. Hindi ka na magugutom doon. Dahil nandun na tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon na wala nang hirap pa, wala nang pagluha pa, wala nang kamatayan pa, wala nang hirap pa. Dahil pagdating natin sa langit, wala hanggang kapayapaan at kagalakan. Ang gagawin na lamang natin doon, pupurihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pasasalamatan dahil meron siyang pangakong mansyon, tunay nating tirahan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat mga kapatid ay umawit, magpaabot ng ating pasasalamat. Hallelujah. Na merong tao ng Diyos na ginamit. Merong propeta ng ating malapit na ginamit para tayo po ay iligtas ng ating mahal na Panginoon sa kapahamakan. Para tayo po ay mamulat na merong naghango sa atin sa lusag ng kasalanan. Tinuro sa atin, kailangan pala ng tao si Kristo. Kailangan pala ng tao ang Espiritu ng Diyos. Ito tayo, nakakilala sa ating malapay, may Kristo sa puso, may Kristo sa buhay, merong Holy Spirit ng Diyos. Kaya kapag dumating man ang ating malapay, ano ang oras? Tiyak tayo at sigurado tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating malapay.
Damayin natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa ating mga kapatiran sa lugar pong ito. Sa lahat po, hallelujah, na umaantabay, nanonood, aputin kayo na mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa kabila na yung nararanasang pagsubok, mapag-uusig kahirapan, isipin natin, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magbibigay sa atin ng pagpapala, magbibigay sa atin ng kalakasan, tagumpay sa buhay. Higit ang langit, may buhay na walang hanggan, ipagalaw sa atin. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hintayin natin mga minamahal. Hallelujah! Pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kailangan tayo po ay maging manigas sa paghihintay. Hallelujah! On fire! Hallelujah! Sa paglilingkod. Dahil malapit at malapit ang babalik ang ating mahal na Panginoon. Glory! Glory to God! Praise the Lord! I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpagay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Nakakamit natin ang pagpapalang ito dahil sa habag ng Diyos. Nakamit natin ang masiganang pagpapalang ito dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents sa dalawang ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Paano makamit ang pagpapala? Paano makamit ang tagumpay? Paano makamit, mga minamahal, ang magiging matatag sa paglilingkod? At higit, tinuro sa atin paano makamit ang buhay na wala hanggan. Ito tayo, nagpapakainit sa paglilingkod sa kabila ng pagsubok at pag-uusap. Patuloy at patuloy tayo sa paglilingkod. Pero ang pangako ng Diyos ang magtitiis hanggang sa wakas. Yun lamang po ang puputungan ng pangako ng mahal na Panginoon. Ito ang buhay na wala hanggan. Mahal kita. Yes. Mahal kita, mahal na Panginoon. Mahal ka na. I love you, dearest Jesus. Hallelujah. Glory. Buong buhay. Hallelujah. Lumayin natin matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang tayo patuloy maging matatag, maging matibay. Hallelujah. 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 Pag nasa iyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dumating man ang kahirapan, dumating man ang pagsubok, mananatili kang matibay sa paglingkod. On fire! Hallelujah! Yes, praise Jesus. Ika'y mabuti magpagay. Thank you so much, dearest Jesus. Pagpalain niyo po, Panginoon. Ang iyong mga anak, ang mga banal mong gawain, marami pa mga kaluluwang maligtas. Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Bless us, Lord God. Revive the Christians. Revive us, Lord God. Hallelujah! We need your Holy Spirit to revive. Yes, praise the Lord. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Glory! Hallelujah! 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 Patuloy niyo pong ipagkaloob ang kalakasan, kalusugan po, mahal Panginoon, sa banal propeta, sa aming mga pastor, sa mga beloved children. Patuloy maitaguyod ang banal gawain, maisulang ang ibangelyang kaligtasan, maipangaral po ito sa buong mundo para mga kaluluwa ay maligtas. Hallelujah! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah! Patuloy tayo kumawit, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory to God! Hallelujah! 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 Thank you so much, Lord God, for your Holy Spirit. Hallelujah! Patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin ang iyong Santong Espiritu, ang iyong presensya, nagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan upang kami maging matibay, mananagumpay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. You have been faithful.
Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath Sa mga nanlalamig ng lulupay po, Mahal Panginoon, palakasin niyo po sa alisin niyo po sa kalaban, Panginoon. Mga panlalamig, O Diyos, patuloy niyo pong ibalik sa amin ang una naming pag-ibig, ang aming kainitan, mga Panginoon. Hallelujah. all of my life you have been so good. With every breath that I am able, Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy nating damahin ang kanyang presensya. Ang kanyang kabanal-banalang Espiritu ay patuloy tumataloy sa ating buhay. Yes! Running up Praise to the me. Lord. Hallelujah. Goodness running up, is running up to me. With my life laid down, surrender you, and give everything. Your sun is running up to, it's running up to me. Your God is running up to, it's running up to me. When my life laid down, I'm surrendering. I give you everything. Your God is running up, it's running up to me. And all of my life you have been faithful. Thank you, Lord. Thank you so much, Jesus. Pinapasalamat natin sa pagkilos at yung kaloob ng Espiritu Santo. Glory, glory, I will sing of the goodness of God. And all of my life you have been and all of my life you have been so good. Wala kami maibabayad, Panginoon, kundi ika'y paglingkuran na may katapatan. Puri! Samay! Sa goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman. Ang ganda ko. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa pagkilos ng kanyang banal presensya.
Sa oras na ito, mga minamahal, habang nararamdaman natin ang pagdaloy, hallelujah, ng presensya ng ating malapangin sa ating kalagitnaan, hallelujah, tayo po'y manalangin sa ating mga individual na mga pangailangan. Ipatong ka ng kamay sa parting may karamdaman, as a point of contact, isipin natin ang ating mga pastor naglayan sa atin, sa pupo ng mga beloved children, sama-sama po tayo manalangin ng pagsisisi. Dakila't mapagpala namin Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Malaping Sus, patuloy kaming kahabagan at kaawaan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mapagkukulang, mapagkakamali at pagkakasala. O Diyos, linisin kami patuloy ng iyong banal mong dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Ito po sa madalangin namin sa punang panalangin po ng aming mga pastor, the entire prophet, loving Deus Jesus, ang po ng mga beloved children. Sabay-sabay namin sinasaway lahat ng unang mga sakit karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, silipus, sakit sa puso, myoma, insomnia, diabetes, hallelujah, COVID-19, cast out, be healed in the mighty name of this problem, be solved. Christ has begun impunities and we claim the victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pagkaloob niyo po, malang Panginoon, especially ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Hallelujah. Complete recovery sa aming malang pastor. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Bless us, O Lord God. Sampu ng mga beloved children patuloy, bigyan kalakasan, kalusugan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, bilang pasasalamat natin sa ating mahal na Panginoon, kaloob na tugumpay sa araw na ito. Hallelujah, tayong lahat ay tumayo at magtaas ng ating mga kamay. At sisigaw po tayo ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po, with authority. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. God bless po, mga minamahal.